Kamusta mga Kapinoms TV? Sa Pilipinas, ang mall ay hindi lang basta gusali na may tindahan. Isa itong social space, tagpuan ng pamilya, tambayan ng magkakaibigan, pahingahan ng mga empleyado, at minsan ay takbuhan mula sa init at ulan. Ayon sa mga ulat ng retail analyst tulad ng Colliers Philippines at sa mga annual reports na malalaking developer gaya ng SM Prime Holdings at Robinsons Land Corporation, kabilang ang Pilipinas sa may mataas na mall density sa Southeast Asia. Ibig sabihin, mahalaga sa kultura at ekonomiya ng bansa ang mga shopping mall. Pero hindi lahat ng mall ay pare-pareho ang kalidad ng disenyo at maintenance. May mga mall na tumagal dahil sa patuloy na renovation at modernization. Mayroon din namang naiwan sa paglipas ng panahon, hindi dahil wala silang potensyal, kundi dahil hindi sila nakasabay sa pagbabago ng retail standards, consumer expectations, at urban development. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakapangit na mall sa buong Pilipinas. Hindi tayo manglalait. Ang salitang pangit dito ay tumutukoy sa reputasyon batay sa maintenance issues, hindi maayos na layout, kulang sa upgrade, o hindi magandang overall customer experience. Ilalahad natin ang madalas sabihin ng mga tao at susuriin natin ito na may respeto at konteksto. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Gaisano Iligan Mall. Sa Iligan City, matagal na naging pangunahing retail hub ang Gaisano Iligan Mall. Sa loob ng maraming taon, ito ang isa sa pinakakilalang shopping destination sa lungsod. Dahil sa limitadong competition noon, hindi agad naging prioridad ang malawakang renovation o modernization. Madalas sa reklamo ng ilang netizens ang lumang lighting systems na nagbibigay ng dilaw at medyo dated na ambience. May mga ulat din tungkol sa maintenance issues sa comfort rooms at plumbing. Ang ganitong detalye ay hindi agad napapansin sa unang tingin, pero malaki ang epekto sa perception ng kalinisan at kalidad. Higit pa dito, nirereklamo din ang kanilang customer service dahil napakalala daw. Ang issue sa Gaisano Iligan Mall ay hindi laki o lokasyon, kundi maintenance culture at modernization piece. Sa retail environment, mahalaga ang regular na pag-upgrade ng ilaw, ventilation at interiors upang mapanatili ang competitive image. Kapag hindi ito nasusunod, nagmumukhang naiwan sa panahon ang isang mall. Alam niyo bang ang Gaisano Group ay isa sa pinakamatandang retail conglomerate sa Visayas at Mindanao at may mahalagang papel sa paghubog ng regional retail industry sa Southern Philippines. Number 9, Robinson's Place, Butuan. Malaki at maluwag ang Robinson's Place, Butuan, ngunit ang madalas na puna ay sobrang linear na layout nito. Sa halip na loop design kung saan natural ang daloy ng tao, tila mahaba at tuwid ang pangunahing pasilyo. May mga bumibisita na nagsasabing nakakapagod lakarin ang buong mall dahil parang walang natural flow. May mga bahagi rin na tila kulang sa foot traffic kaya nagmumukhang dead spots o bahagi na walang gaanong buhay. Hindi ito usapin ng kalumaan, kundi ng spatial planning. Sa mall architecture, mahalaga ang balanced placement ng anchor tenants upang mahikayat ang tuloy-tuloy na daloy ng mga tao sa buong complex. Kapag hindi pantay ang hatak ng mga pangunahing tindahan, may mga lugar na hindi nadadaanan ng karamihan. Narito ang ating trivia. Ang Butuan City ay isa sa pinakamatandang settlement site sa Pilipinas at kilala sa archaeological discoveries na nagpapatunay na maagang kalakalan sa Southeast Asia. Number 8, Vista Mall Santa Rosa. Sa unang tingin, elegante ang exterior ng Vista Mall Santa Rosa. Maayos ang pasad at moderno ang materyales. Ngunit pagpasok sa loob, may mga bisitang nagsasabing mas nangingibabaw ang furniture retail concept kaysa sa typical lifestyle mall experience. Dahil sa malawak na espasyo na nakalaan para sa home and furniture sections, may pakiramdam ang ilan na para itong showroom o warehouse na may kasamang retail shop sa gilid. Hindi malinaw sa ilang customers kung ito ba ay pangunahing mall o extension ng home improvement center. Ang kritisismo rito ay tungkol sa identity coherence. Kapag hindi malinaw ang positioning ng isang mall, kung ito ba ay lifestyle, entertainment o home focus, nalilito ang target audience.
Hindi ito kakulangan sa ganda ng materyales kundi sa consistency ng mall experience. Narito ang ating trivia. Ang Santa Rosa ay tinaguri ang Lion City of the South at isa sa pinakamabilis ang industrial at residential growth sa Laguna. Number 7, SM City, Manila. Binuksan noong 2000, ang SM City Manila ay isa sa mas naunang SM malls sa Metro Manila. Dahil sa lokasyon nitong malapit sa Manila City Hall, LRT1 Central Terminal at iba't ibang universidad, mataas ang foot traffic dito araw-araw. Sa accessibility, pasado ito. Pero sa design experience, dito pumapasok ang mga kritisismo. Madalas sabihin ng mga bumibisita na mababa ang kisame sa ilang bahagi at masikip ang corridors lalo na kapag rush hour. Kumpara sa mas bagong SM malls na may malalawak na atrium at mas maraming natural light, mas ramdam dito ang enclosed, dense retail layout ng late 1990s mall design. Hindi ito usapin ng kalinisan o operasyon, kundi ng outdated spatial planning at crowd pressure. Functional ang mall at malinaw ang market nito, ngunit hindi na ito tumutugma sa modern expectations ng mas open at mas relaxed na mall environment. Narito ang ating trivia. Isa ang SM City Manila sa pinaka-strategic na SM developments dahil direktang konektado ito sa government offices at malalaking eskwelahan sa Ermita, kaya nananatili itong mahalagang commercial hub sa Maynila. Number 6, Robinson's Place Otis. Ang Robinson's Place Otis ay madalas tawaging ghost mall ng ilang netizens. Hindi dahil sira o luma ang istruktura, kundi dahil sa kakulangan ng foot traffic kumpara sa ibang Robinson's branches sa Metro Manila. May mga bisita na nagsasabing maraming saradong stalls at kulang sa entertainment options. Ang kakulangan ng tao sa loob ay nagdudulot ng tahimik at minsan ay malungkot na atmosphere. Ang parking area na hindi gaanong maliwanag ay nakakadagdag sa ganitong perception. Sa retail economics, mahalaga ang tenant mix at consistent na daloy ng tao upang manatiling buhay ang isang mall. Kapag hindi sapat ang anchor attractions o hindi ganap na strategic ang location, naapektuhan ang commercial vitality. Alam nyo bang ang Otis area sa Maynila ay dating industrial zone at patuloy pa ring sumasailalim sa urban transition at redevelopment? Number 5, Victory Plaza. Matatagpuan sa Monumento area ng Caloocan, ang Victory Plaza ay literal na nasa gitna ng isa sa pinakaabala at pinakasiksik na transport hub sa Metro Manila. Malapit ito sa LRT1 Monumento Station at napapaligiran ng jeepney at bus terminals. Dahil dito, napakataas ng foot traffic nito araw-araw. Ngunit dito rin nagsisimula ang kritisismo. Ang mall ay nagsasabing daanan ng commuters, hindi destinasyon para sa relax na malling. Madalas sabihin ng mga tao na masikip ang pasilyo, maingay ang paligid at tila mas malapit ang ambience nito sa isang tiyangge o public market kaysa sa isang modern retail complex. Hindi ito simpleng issue ng ganda. Ito ay issue ng crowd management at spatial efficiency. Kapag ang mall ay hindi orihinal na dinisenyo para sa napakalaking commuter flow, nagkakaroon ng bottlenecks at congestion. Ang retail environment na dapat komportable ay nagiging survival passageway. May mga nagsasabing hindi ito lugar para maglakad-lakad o mag-date, kundi lugar na dadaanan mo lang. Sa retail psychology, malaking bagay ang ambience. Kapag laging maingay, masikip at chaotic, nababawasan ang oras na ginugugol ng customer sa loob at direktang naaapektuhan ang tenant performance. Narito ang ating trivia. Ang Monumento Circle ay isa sa pinaka-historic na landmarks sa Metro Manila kung saan matatagpuan ang monumento ni Andres Bonifacio. Ang area ay matagal ng commercial at transport center kaya hindi maiiwasan ang matinding urban density sa paligid ng mall. Number 4, Evergotesco Mall Commonwealth Center. Ang Evergotesco Commonwealth ay isang malinaw na produkto ng 1990s mall boom sa Metro Manila. Noong kasagsagan nito, isa itong malaking destinasyon sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ngunit paglipas ng panahon, hindi ito nakasabay sa modernization wave ng mas bagong mall sa Quezon City. Madalas ireklamo ang hindi gumaganang escalators,
luma at kupas na interiors at mga bahagi ng mall na tila kulang sa maintenance. May mga nagsasabing may amoy ang ilang sulok, indikasyon ng lumang plumbing system o kulang na ventilation upgrades. Hindi ito simpleng aesthetic issue. Ang problema rito ay capital reinvestment. Kapag ang isang mall ay hindi naglaan ng sapat na pondo para sa renovation, na pag-iiwanan ito ng mas modern competitors na may mas maliwanag na ilaw, mas maayos na CR, at mas engaging na atriums. Ang Commonwealth Avenue ay tinaguri ang widest avenue in the Philippines. Ngunit sa paligid nito ay nagsulputan ang mas bagong retail centers na may mas updated na facilities. Sa ganitong kompetisyon, lalong lumalabas ang generational gap ng isang 90s era mall. Narito ang ating trivia. Ang Evergotesco chain ay isa sa mga prominenteng mall brands noong dekada 90 at bahagi ito ng retail history ng Metro Manila bago pa tuluyang mangibabaw ang mga malalaking conglomerate developers. Number 3, Star Mall EDSA Shaw. Matatagpuan sa tabi ng MRT3 Shaw Boulevard Station, ang Star Mall EDSA Shaw ay isa sa pinaka-accessible na malls para sa commuters. Ngunit ang accessibility na ito rin ang nagdala ng ilan sa pinakamalalaking kritisismo. Ang layout nito ay madalas tawaging parang maze. Makipot ang ilang pasilyo, mababa ang kisame sa ilang bahagi, at kapag rush hour, ramdam ang sitsikan ng mga taong papasok at lalabas mula sa MRT. May mga naglalarawan ng mall bilang claustrophobic, lalo na tuwing peak hours. Ang air conditioning ay minsang hindi sapat para sa dami ng taong dumadaan. Ang reputasyon nito ay naaapektuhan din ng mga negatibong kwento at urban legends na kumakalat online sa nakaraang mga taon na nagdadagdag sa perception ng pagiging uncomfortable ang ambience. Sa design perspective, malinaw na ang mall ay hindi orihinal na dinisenyo para sa ganitong kalaking commuter integration. Kapag ang commercial complex ay nagsisilbing extension ng train station nang walang sapat na expansion planning, nagiging compromise ang retail experience. Alam niyo bang ang Star Mall ay bahagi ng real estate portfolio ng Vistaland Group at ang lokasyon nito sa Shaw Boulevard ay isa sa pinaka-strategic transport nodes sa Metro Manila. Number 2, Isitan Cinerama Complex. Ang Isitan Cinerama Complex sa Recto ay isa sa pinakamatagal ng mall sa Maynila, binuksan pa noong dekada 1970s. Dahil sa edad nito, natural na may mga bahagi itong nangangailangan ng modernization. Madalas ireklamo ang kalinisan ng ilang CR at sinehan, pati na ang overall maintenance ng interiors. Ang lokasyon nito sa Recto, isang lugar na kilala sa mataas na foot traffic at mixed commercial activity, ay nagdadagdag sa perception ng safety concerns ng ilang mamimili. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng issue ay nasa loob ng mall. Ang urban environment sa labas ay malaking epekto sa pakiramdam ng mga bisita. Kapag ang paligid ay siksikan at magulo, nadadala ang stress sa loob ng gusali. Sa retail perspective, ang isang 1970s era mall ay nangangailangan ng malaking renovation investment upang makasabay sa modern expectations. Kapag hindi sapat ang upgrades, nagmumukhang luma at hindi maayos ang experience kumpara sa mas bagong competitors. Bilang trivia, ang Isitan ay may makulay na kasaysayan bilang isa sa unang modern department store complexes sa Maynila at naging bahagi ng pop culture at retail memory ng maraming Manilenyo. Number 1, Metropoint Mall. Sa listahang ito, ang Metropoint Mall sa EDSA Taft ang itinuturing na may pinakamalalang reputasyon pagdating sa overall commuter experience. Matatagpuan ito sa isa sa pinakamagulong intersection sa bansa kung saan nagtatago ang MRT3 Taft Avenue Station at LRT1 EDSA Station. Araw-araw, libu-libong commuters ang dumadaan dito. Ang loob ng mall ay madalas ilarawan bilang extension ng kalsada. Makipot ang ilang pasilyo, madilim ang ibang sulok, at kapag rush hour, halos hindi ka na makagalaw ng maayos. Hindi ito dinisenyo bilang leisure destination, kundi functional commercial passageway. May mga nagsasabing mainit at maingay, lalo na kapag dagsaan tao. Ang layout ay hindi intuitive, at dahil sa tuloy-tuloy na daloy ng commuters, bihira ang pagkakataong maramdaman ang relaxed mall atmosphere.
Sa urban design analysis, ang mall na direktang nakakabit sa major transit interchange ay kailangan may mataas na kapasidad sa crowd control at ventilation. Kapag hindi sapat ang infrastructure para sa volume ng tao, lumalabas ang reputasyon na pinakapangit hindi dahil sa arkitektura lamang kundi dahil sa overall experience. Alam nyo ba na ang EDSA Taft Intersection ay isa sa pinaka-busy transport node sa Metro Manila na nag-uugnay sa mga biyahero mula sa Southern Metro Manila at mga kalapit na probinsya? At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakapangit na mall sa buong Pilipinas. Sa pagtatapos ng listahang ito, malinaw na ang pagiging pangit ng isang mall ay hindi simpleng usapin ng disenyo ng pader o kulay ng tiles. Ito ay kombinasyon ng maintenance discipline, urban integration, tenant strategy, crowd control at emotional na karanasan ng mga tao. Ang mall ay hindi lang gusali, ito ay karanasan. Kapag hindi ito naalagaan, hindi na-upgrade o hindi na-adapt sa pagbabago ng panahon at populasyon, bumababa ang reputasyon nito. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sa tingin mo ba, may mall na unfair ang reputasyon? May mall ba na dati mong gustong gusto pero ngayon ay ramdam mong naiwan na sa modern standards? At ano ang mas mahalaga para sa iyo? Disenyo, kalinisan o accessibility? I-comment mo sa baba ang sagot mo para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.